Ang Batang Tamad. Heto sina Joe at Willow. Masaya silang mag-asawa sa masayang tahanan. Mahal na mahal nila ang isa't isa, higit pa sa anumang bagay. Matapos ang 7 taon, nagkaanak sila ng lalaki na minahal nila ng lubos. Pinangalanan nila siyang Jaden. Nag-iisang anak lang nila si Jaden. Lahat ng gustuhin nito ay ibinibigay sa kanya, nang basta-basta. Hanggang sa paglaki niya, uupo lang siyang magdamag, manonood ng TV at maglalaro ng video games. Pero mahal siya ng mga magulang niya, na kahit gusto man nilang tumulong siya sa bahay at makipaglaro sa labas sa ibang mga bata, wala silang sinasabi. Gusto nilang ibigay sa kanya ang pagmamahal at masaganang buhay. Masaya si Jaden kasama ang mga magulang niya. Ilang taon noon, sa mga ulap, nag-usap-usap ang mga kumokontrol sa ating mundo, ang mga ugali. Nasaan si Dishonesty at si Tardiness? Lagi na lang talaga siyang nahuhuli. Nakakainis na. Talaga ba? Hindi ba ibig sabihin ng Tardiness, hindi pagdating sa oras? Alam kong ikaw si Anger at hindi si Intelligence. Pero siguro, common sense naman. Huwag mo nga akong ginagalit, Inertia. Trabaho mong maging tamad at tumambay. Hindi ang maging mayabang. Pwede ba? Trabaho ni Arrogance ang bagay na yun. Buti sana kung madaling maging ako, di ba? Pasensya na! Sinubok kong makarating sa oras pero may babae kasi kanina na inutusan kong malate sa interview niya at alam niyo naman, di ba? Dapat lang na malate siya sa interview. Para yun ang isipin ng mga kaibigan niya na lagi siyang late at madali ko na lang siyang mauutusan dahil wala nang aasahan pang maganda sa kanya. Oo, tama siya. Date kami dahil sa kanya. Dumating ako sa oras. Hindi yan totoo. Tama na! Kilala mo naman si Dishonesty. Hindi yan kahit kailan magsasabi ng totoo. Pinatawag ko ang pulong na to dahil kay Jaden. Oo. Si Jaden. Ang miracle child! Oo, siya nga, ang ipinanganak. Matapos ang 7 taon. Nag-iisang anak ni na Joe at Willow sa Prime City. Tignan nga natin. 14 na taon na siya. At sa loob ng 3 buwan, nagpupuyat rin siya sa gabi. Natutulog hanggang tanghali. Hindi nag-aalmusal. Hindi tumutulong sa bahay nila. Hindi tinatapos ang takdang aralin at... Aha! Eto na! Kahapon! Kinuha niya ang baon ng kaklase niya dahil ayaw niya mismo sa baon niya. Hudyat na sa akin yun. Oo, pero teka, meron pa. Nagsinungaling siya tungkol dito at hindi nagsisisi sa ginawa niya. Pasok na ako dito. Oo. Mukhang wala pa naman ako nakikitang anger issue sa kanya. Pero mga magkakaroon. Sa ngayon, Inertia, Arrogance at Dishonesty. Kayo na muna. Mission yung 3 pumunta sa Prime City at kontrolin si Jaden. Sige, magtrabaho na kayo. Doon sa baba, habang lumalaki si Jaden na tamad at nag-iisa sa buhay, hindi na siya nakikinig pa sa mga nagpapayo sa kanya. Tatambay lang siya at magsisinungaling kapag may tinatanong sa kanya. Babayaran ko na sana yung bill. Kaso sarado ang opisina. Jaden, parang hindi ka pa yata tumatayo rito sa sopa mula pa kanina. Pero nagpunta na nga po ako. Kung ayaw niyong maniwala, wala na po ako magagawa. Nag-aalala na ng husto sina Joe at Willow sa pagbabago ni Jaden. Jaden, anak, hindi ganyan ang tamang asal. Lagi na lang naglalaro dito. Maghanap ka ng trabaho at magbanat ng buto para sa sarili mo. Pero Papa, hindi naman kayo ganyan sa akin mula noong bata pa ako ah. Binibigay niyo sa akin ang lahat ng gusto ko tapos ngayon bigla na lang gusto niyo na akong magtrabaho? Kung spoiled man ako, kayo ang dahilan noon. Jaden, hindi ko gusto ang tono ng pananalita mo. Wala kang dapat sisihin dito dahil inalagaan ka namin. Mga magulang mo kami at ginawa namin yun dahil mahal ka namin. At saka bata ka pa noon, pero ngayon malaki ka na. Nakakapagdesisyon ka na kaya maging masipag ka naman. Hinahayaan mong kontrolin ka at pangibabawan ka ng masamang pag-uugali mo. Hindi! Nakikipagkaibigan ako, masaya ako sa buhay. Kaya ko magtrabaho, bayaran ang utang ko pag ginusto ko. At walang kumukontrol sa akin kahit na sino. Pagmamayabang yun. Alam ni Jaden na kailangan niya ng tulong, pero kayabangan ang tanging pumipigil sa kanyang humingi ng tulong sa mga magulang niya. Oo, isa lang sa problema niya si Arrogance. At tuwing gusto yung gumawa ni Jaden ng anuman,
pinahihinto siya ni Inertia. At kung kulang pa yun, si Dishonesty ang rason kaya nawalan siya ng mga kaibigan. Pagod buong magdamag at mag-isa na lang si Jaden. Isang umaga noon, nagising si Jaden bago mag-umaga. Nagulat din siya sa nangyari. Dali-dali siya nagpalit ng damit at naglakad para magpahangin sa kanilang hardin. Pumunta siya sa parke, umupo siya roon habang pinanonood na sumikat ang araw. Matagal na panahon na ring hindi nakadarama ng ginhawa si Jaden. Napakaganda ng hardin, ano? Teka! Saan ka nang galing? Kasi hardinero ako. Lagi ako nandito. Namnamin mo na to, kaibigan. Mawawala rin ito. Anong ibig niyong sabihin? Teka, nakikita mo ba ang mga damong yun? Nakakalason yun sa punong naroon. Di magtatagal, mawawala na rin ang punong yun. Maging ang tanawin dito. Di ba hardinero kayo? Bakit hindi nyo gawan ng paraan yan? Kailangan ko kasi ng tulong. Pero walang halos may gustong tulungan akong alisin ang mga damo. Ayaw nilang marumihan. Tiningnan ni Jaden ang mga matutulis na damo roon. At lubos na nag-alala. Ayaw niyang mawala ang pinakamalakas na puno roon. O sige, tutulungan kita. Ngayon, ano bang kailangan natin? Nagdala ng toolbox si Clive at binuksan yon. Pinabunot niya si Jaden ng isang damo na malapit sa puno. Heto na! Wag muna tayo magsaya. May mga ilang damong matitibay at tiyak na nangangailangan ng oras at ng mga gamit para mahugot ito ng husto. Ilang oras din ang inabot bago tuluyang nabunot ang 2 damong tinuro ni Clive. Pero di sumuko si Jaden. Hindi mawari pero napakadeterminado ni Jaden at noon ay hindi siya tinatamad. Ayos na. Mukha siyang mahirap sa una pero maikling pasensya lang pala at tiyaga lang ang kailangan. Magaling, Jaden. Handa ka na ngayon sa regalo ko. Teka, hindi ko naman sinasabi ang... sino ka ba? Ako ang dragon ng biyaya. Naparito ako para tulungan kang talunin sa inertia, dishonesty at arrogance na kumokontrol sa buhay mo. Hindi ko maintindihan. Nagkaroon ka ng masamang gawi, kaibigan. At kalaunan habang lumalaki ka, mas tumindi sila sa pamumuno sa iyo, Jaden. Si inertia, dishonesty at arrogance, sila ang rason kung bakit lagi kang pagod at walang gana. Wow! Ano nang gagawin ko ngayon? Nandito ako para tulungan ka. Hinugot mo ang 3 mahiwagang damong ito nang may pagsisikap at pagtsitsaga. Magtatamo ka ngayon ng biyaya. Wow! 3 mahiwagang singsing ang mga ito. Ang singsing ng katapatan ang magtatanggal kay dishonesty. Ang singsing ng disiplina ang mag-aalis kay inertia. At ang huli, ang singsing ng pag-ibig ang tatalo kay arrogance. Pero tandaan mo ito, kailangan mong magsikap at maging mabuti para talunin ang iba pa. Dahil nakabaon na ang mga ito tulad ng mga mahiwagang mga damo. Pero sabihin mo sa akin, bakit ngayon parang hindi naman yata ako pagod? Nakakapagsabi pa nga ako ng totoo at hindi ako arogante sa paghingi ng tulong. Oo. Iyon ang dahil na pinatulog ko munang pansamantala ang 3 yun. Nasa kwarto mo pa rin sila, mahimbing na natutulog. Talaga ba? Ang kukulit kasi nila. Sige, aalis na ako. Baka magising na sila anumang oras. Tandaan mo, Jaden. Sa tuwing babalik ka sa dati mong gawi, alalahanin mo lang ang mga damo sa hardin at magpatuloy ka lang. Paalam na. Kaya mula noon, nilalabanan na ni Jaden ang 3 ugali niya. Nagigising na siya ng maaga. Hindi pwede yan. Nagsimula na rin siyang tumakbo. Hindi kita bibitawan. Akin ka lang. Ano ba, inuutusan kita? Kaya pa. Kaya ko pa ng isang ikot. Nangako rin siyang magsasabi ng totoo kahit isang beses. Pero oo, hindi madali.
Sabihin mo, hindi mo alam. Hindi mo alam. Jaden, hindi mo sila kailangan. Nandito ako. Ako si Arrogance, kaibigan mo. Tandaan mo, Jaden. Sa tuwing babalik ka sa dati mong gawi, alalahanin mo lang mga damo sa hardin at magpatuloy ka lang. Paalam na. Ay. Oo, tama ka. Ako nga ang kumuha ng basket ng muffin sa labas ng bahay niyo. Nagugutom lang talaga ako. Pasensya na kayo. Kung gusto niyo, bilang ko na lang kayo ng muffins. Libre ko. Tara na, alis na tayo. Ha? Ano? Natutuhan ni Jaden ang kahalagahan ng pag-ibig, kabutihan at pagtsatsaga. Mama, Papa, naging masama ako sa inyo. Pero sana po mapatawad niyo rin ako. Nangangako kong gagawin ko ang makakaya ko para mapagbuti ang sarili ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. Tinanggal din ni Jaden ang mga singsing. Hindi na niya kailangan ito dahil matapat na siya, disiplinado at may kababaang loob. Nagkatrabaho na rin siya at iginagalang ng mga kaibigan. Gumanda ng husa ang buhay ni Jaden, pero hindi niya nalimutan ang kaibigang si Clive at ang mga damo sa hardin.